Pagmulat niya, basag ang windshield at tumigil ang makina. Dante, ano yun? Ani Kiara, hawak ang dibdib sa kaba. Lumabas si Dante. Pagbalik niya pagkalipas ng ilang segundo, tila nakakita siya ng multo. Namutla ang labi. Nanginginig ang buong katawan. Babae, Kiara. Buntis siya. Maraming dugo. Nakahandusay ito sa putikan. Ang puting bestida ay unti-unting nilalamon ng pula. Tumawag tayo ng pulis, Dante. Kailangan natin siya dalhin sa ospital. Hindi pwede. Kiara, magiging abogado ako, di ba? Pero buhay ito, Dante. Mas mapapatawad ka ng batas kaysa sa akin. Sabihin mo na ikaw ang nagmamaneho. Sabihin mo na walan ka ng kontrol. Please, Kiara, iligtas mo ako. Ako ang bahala sa lahat. Hindi kita bababayaan. Humahampas ang malakas na ulan sa windshield ng sasakyan. Halos zero visibility. Ang tanging liwanag ang pasulpot-sulpot na kidlat sa masukal na kalsada. Dante, bagalan mo. Hindi ko na makita ang daan. Kabadong sabi ni Kiara habang nakakapit sa seatbelt. Hindi nakinig si Dante. Mariin ang tapak niya sa gas pedal. Pagod siya galing sa mahabang review class at ang tanging gusto niya ay makauwi. Pero sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Isang anino ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa sasakyan. Tumama ang ulo ni Kiara sa dashboard. Pagmulat niya, basag ang windshield at tumigil ang makina. Dante, ano yun? Ani Kiara, hawak ang dibdib sa kaba. Lumabas si Dante. Pagbalik niya pagkalipas ng ilang segundo, tila nakakita siya ng multo. Namutla ang labi. Nanginginig ang buong katawan. Babae, Kiara. Buntis siya. Maraming dugo. Agad na lumabas si Kiara kahit pa humahagupit ang bagyo. Nanlalamig ang kanyang mga kamay nang makita ang biktima. Nakahandusay ito sa putikan. Ang puting bestida ay unti-unting nilalamon ng pula. Tumawag tayo ng pulis, Dante. Kailangan natin siya dalhin sa ospital. Sigaw ni Kiara habang sinusubukang kapain ang pulso ng babae. Hindi pwede. Hinila siya ni Dante pabalik sa sasakyan. Kiara, makinig ka. Ilang linggo na lang bar exams na. Kapag nalaman nila nakapatay ako, tapos na ang lahat. Ang pangarap ko, ang pamilya ko, Kiara, magiging abogado ako, di ba? Pero buhay ito, Dante. Mahal mo ako, di ba? Mahal mo ako? Niyakap siya ni Dante ng mahigpit. Ang kanyang mga luha, humahalo sa ulan. Mas mapapatawad ka ng batas kaysa sa akin. Sabihin mo na ikaw ang nagmamaneho. Sabihin mo na walan ka ng kontrol. Please, Kiara, iligtas mo ako. Ako ang bahala sa lahat. Hindi kita bababayaan. Doon, sa gitna ng unos, ipinagpalit ni Kiara ang kanyang kalayaan para sa lalaking inakala niyang kanyang kinabukasan. Malamig ang sahig ng korte, pero mas malamig ang titig ni Rico Valderrama na nakapako kay Kiara. Si Rico ang uri ng lalaki na kahit nakaupo lang, naglalabas ng otoridad na nakakasakal. Ang kanyang panga laging nakadiin. At ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay, binalot ng puot at galit. Patay na si Elena, ang asawa niya. Patay na rin ang sanggol sa sinapupunan nito. 6 to 10 years of imprisonment. Anunsyo ng judge. Parang nabingis si Kiara. Tumingin siya sa gawin ni Dante na nakaupo sa likod kasama ang kanyang pamilya. Hindi ito makatingin sa kanya. Pagkatapos ng sentensya, mabilis na tumayo si Rico at hinarangan ng daraanan ni Kiara habang pinapalabas siya ng mga pulis. Amoy mamahaling tabako si Rico. Sa hakbang pa lang alam mo na agad na makapangyarihan. Lumapit siya sa tenga ni Kiara. Ang kanyang boses ay tila kalansing ng bakal. Huwag kang mananalangin na sana. Mabilis lumipas ang oras sa loob. Bulong ni Rico. Dahil bawat segundo ng buhay mo mula ngayon, pagbabayaran mo bawat patak ng dugo ng mag-ina ko. Sisiguraduhin ko sa bawat pagpikit mo, mukha ko ang makikita mo.
At sa bawat pagmulat mo, pagsisisihan mo na buhay ka pa. Hindi nakapagsalita si Kiara. Gusto niyang sumigaw na hindi siya ang pumatay. Pero nanatili siyang tikom para kay Dante. At para sa dinadala niya sa kanyang sinapupunan, na sila lang ni Dante ang nakakaalam. Ang selda ay hindi lang kulungan. Isa itong buhay na impyerno na sadyang dinisenyo para kay Kiara. Naging paboritong target siya ng mga gwardya at kapwa bilanggo. Bagong dating ba? Sabi ni boss, special ka daw. Wika ng isang mato na babae, bago isinubsob ang mukha ni Kiara sa timba ng maruming tubig. Gabi-gabi, bawat kilos ni Kiara may bantay. Bawat pagkain niya may dumi. Bawat pagligo niya may kasamang pananakit. Alam niyang utos yun ni Rico. Ginagamit ng CEO ang pera nito at koneksyon nito para saktan siya kahit nasa loob na siya ng rehas. Walang nagtatanggol kay Kiara. Tanggap niya ang bawat sipa, bawat sampal at bawat pangungutya. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang mga sulat ni Dante na unti-unting dumalang na rin hanggang sa tuluyang huminto. Isang hapon, dinalaw siya ng kanyang abogado. Wala na ang tatay mo, Kiara. Hindi kinaya ng puso niya ang stress at ang kahihiyan. Ang kanyang ama, ang tanging taong naniwala sa kanya, pumanaw na hindi man lang niya nayakap sa huling pagkakataon. Napaupo si Kiara sa malamig na semento. Wala siyang luha. Tuyot ang mga mata niya sa sobrang sakit. Sa mga oras na yon, isang bagay lang ang nasa isip niya. Nasaan si Dante? Bakit hindi siya nagsasabi nito? Sa labas ng rehas, nakatayo si Rico habang pinapanood si Kiara sa monitor ng CCTV. Inaasahan niyang makikita ang isang kriminal na nagmamakaawa. Pero ang nakikita niya ay isang babaeng unti-unting nagiging bato ang puso. Bakit hindi ka umiiyak? Tanong ni Rico sa sarili, habang mariing nakakuyom ang kamao. Dagdagan ang hirap niya. Huwag niyo siyang hahayaang makahinga. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may daladalang lihim si Kiara. Isang bata na ipinanganak niya sa loob ng infirmary. Pinalabas lang napatay ito. Kinuha sa kanya ang bata ng mga social worker. Ilang oras na matapos itong iluwal. Ayon sa utos ng isang makapangyarihang tao. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Kiara kay Rico. Kahit alam niyang hindi siya nito naririnig sa likod na makapal na salamin. Ngumisilang ang lalaki. Isang ngising puno ng pait at tagumpay. Bago tumalikod at iniwan si Kiara na naglulupasay sa sahig. 7 taon at 3 buwan. Yan ang tagal na binilang ni Kiara sa loob ng kanyang selda. Nang bumukas ang malaking gate ng correctional, hindi sayang naramdaman niya kundi takot. Ang sikat ng araw masyadong masakit sa kanyang mga mata. Ang hangin ay masyadong mabigat para sa kanyang baga. Suot ang luma at kupas na t-shirt. Naglakad siya bitbit ng isang maliit na plastic bag ng kanyang mga gamit. Wala siyang pera. Higit sa lahat wala siyang uuwian. Pumunta siya sa dating apartment nila ni Dante. Umaasa siyang sa kabila ng pananahimik nito sa huling 2 taon. Baka naghihintay pa rin ito. Pero ibang mukha ang sumalubong sa kanya. Dante, wala na rito yon. Matagal na siyang lumipat. Sikat na abogado na yun eh. Sabi ng landlady bago siya tinignan mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Balita ko ikakasal na siya sa isang mayamang babae. Huwag ka na nga pabalik-balik dito. Baka makita ka pa ng mga kapitbahay at matakot pa sa'yo. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Kiara. Bawat latay na tinanggap niya sa loob para protektahan ang kinabukasan ni Dante. Tila biglang nag-apoy. Pinagpalit bulok sa kulungan. Ang lalaking kanyang iniligtas ang namumuhay ng marangya habang siya literal na basahan. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, isang itim na SUV ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Si Rico Valderrama. Mas matikas, mas mukhang mapanganib, at mas madilim ang tingin. Tapos na ang bakasyon mo, Kiara. Sumakay ka. Akala ni Kiara, dadalhin siya ni Rico sa presinto o isang madilim na eskinita pero dinala siya nito sa isang malawak at modernong mansyon. Bakit mo ako kinuha? Tanong ni Kiara
Basang-basa, nanginginig sa loob ng opisina ni Rico. Pinagbayaran ko na yung kasalanan ko sa batas. Wala na akong utang sa'yo. Tumayo si Rico at naglakad palapit kay Kiara. Hinablot niya ang panga ng babae at pinuweras ang itingala ang mukha nito. Sa batas oo, pero sa akin, habang buhay ka magbabayad. Kala mo ba? Matatapos ang lahat dahil nakalabas ka na? Hindi pa ako tapos maningil sa bawat segundong hindi ko kasama ang asawa at anak ko. Wala akong may bibigay sa'yo, Rico. Bulong ni Kiara at halos mawala na ng boses. Kinuha niyo na sa akin ang lahat. Ano pa bang gusto mo? Gusto kitang makitang gumagapang. Magtatrabaho ka dito bilang katulong. Bilang tagalinis ng dumi ko. At sa bawat araw na makikita mo ako, maaalala mo kung gaano ka kasama. Sa loob ng mansyon naging anino si Kiara. Linis sa umaga, luto sa gabi. At sa bawat pagkakataon pilit siyang winawasak ni Rico. Pero nagtataka ang lalaki. Inaasahan niyang makikita niya ang galit dito o ang palaban na isang kriminal. Pero ang nakikita niya ay isang babaeng tahimik na tinatanggap ang lahat ng mura at pagod nang walang reklamo. Isang gabi, nakita ni Rico si Kiara sa kusina. Nakatulog ito sa mesa habang hawak ang maliit at lukot na litrato ng isang sanggol. Nilapitan ito ni Rico. Balak sanang gisingin ng marahas. Pero natigilan siya na makita ang peklat sa braso ng babae. Mga bakas ng pananakit sa loob ng kulungan na hindi niya alam na ganun pala kalala. Isang malaking event ang kailangan daluhan ni Rico. Ang anibersaryo ng isang malaking law firm. Inutusan niya si Kiara na magsuot ng disenteng damit at magsilbing assistant niya para sa gabing yon. Alam ni Rico kung sino ang nandun. Si Dante. Gusto ni Rico na makita kung paano magugulo ang buhay ni Kiara kapag nakita nito ang dating nobyo. Sa gitna ng marangyang ballroom, nagniningning ang kristal na chandelier. Nakita ni Kiara si Dante. Nakasuot ng mamahaling taksido. Nakangiti. May nakapulupot na magandang babae sa braso nito. Attorney Dante Rivera, the rising star. Pakilala ng MC. Nang magtagpo ang mata ni na Dante at Kiara, nabitawan ni Dante ang hawak na baso ng wine. Mabilis itong nabasag sa sahig. Kiara, Pautal na sabi ni Dante. Ang takot ay rumihistro sa mukha nito. Lalapit sana si Kiara, pero naramdaman niya ang kamay ni Rico sa kanyang bewang. Isang possessive at dominanting hawak. attorney, mukhang nakakita ka ng multo. Uyam na sabi ni Rico, habang nakatingin ng matalim kay Dante. Kilala mo ba ang assistant ko? Sigurado akong kilala mo si Kiara. Tumawa ng pilit si Dante at umiwas ng tingin. Hindi, nagkamali lang ako nakakala. Marami silang magkakamukha. Doon, sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Kiara ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog. Pero sa halip na ituloy ni Rico ang pangiinsulto kay Kiara, napansin niya ang panginginig ng kamay ng babae. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinigpitan ni Rico ang hawak sa bewang nito, hindi para saktan, kundi para hindi ito matumba. Tahimik ang loob ng sasakyan pabalik sa mansyon. Tanging ang ugong ng makina at ang paghampas ng wiper sa windshield ang naririnig. Nakatingin si Kiara sa labas. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa kanyang mga luha. Bakit siya takot sa'yo? Basag ni Rico sa katahimikan. Hindi lumingon si Kiara. Hindi siya takot sa akin. Nandidiri siya. Sino ba naman ang gustong maling sa isang ex-convict? Lalo na at abogado siya, di ba? Huwag mo ako lokohin, Kiara. Nakita ko ang mukha ni Rivera. Hindi yun pandidiri, takot yun. Asik ni Rico, habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Humarap si Kiara sa kanya. Ang mga matay pagod, pero matalim. Ano ba ang gusto mo marinig? Ha, Rico? Na-trader siya? Nainiwan niya ako sa ere? Alam mo na yan. Tinalikuran na ako ng lahat. Hindi nakasagot si Rico. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng bahid ng pagdududa. Pagdating sa mansyon, agad niyang tinawagan ang kanyang head of security. Tawagan mo ang private investigator natin. Buksan niyo ulit ang kaso ni Elena. Huwag lang ang police report. Gusto ko malaman ng bawat kilo si Dante Rivera. Bago, habang, at pagkatapos ng aksidente, lahat wala ititira.
Habang nasa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Rico. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang lumang police file. Tinitigan niya ang mga litrato ng sasakyan. Isang bagay ang kumuha ng atensyon niya. Isang maliit na detalye na nakaligtaan niya sa sobrang galit noon. Ang driver's seat, masyadong malayo sa manibela. Para yon sa isang taong matangkad. Si Kiara, maliit. Daramdaman ni Rico ang biglang panlalamig ng kanyang batok. Kinabukasan, habang abala si Rico sa kanyang opisina, gumagawa ng paraan si Kiara para mahanap ang kanyang anak. Pumunta siya sa orphanage, kung saan dinala ang sanggol ayon sa huling impormasyong nakuha niya sa loob ng kulungan. Pasensya na, miss. Kiara, tama po ba? Ang record ng bata, kinuha na ng kanyang guardian. Guardian? Sino? Kabado at puno ng pagtatakang tanong ni Kiara. Isang attorney, Dante Rivera ang ngalan. Siya nag-asikaso ng adoption papers para mailipat ang bata sa isang pamilya sa abroad. Parang gumuho ang mundo ni Kiara. Buong akala niya si Rico ang kumuha sa anak niya. Nagsisinungaling kayo! Sigaw ni Kiara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Anak ko yun? Wala siyang karapatan! Ipinakita niya ang pirmadong waiver mo, iha. Malungkot na dagdag ng madre. Waiver. Naalala ni Kiara ang mga dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Dante noon sa loob ng kulungan. Sabi ni Dante, para yon sa sustento at pag-aaral ng bata habang wala siya. Pinirmahan niya yon nang walang pag-aalinlangan dahil nagtitiwala siya rito. Ginamit ni Dante ang kanyang pagmamahal para nakawan siya ng karapatan bilang ina. Hindi nakapagpigil si Kiara. Diretso siyang pumunta sa opisina ni Dante. Hindi na siya napigilan ng security. Naitulak niya ang pinto ng opisina ni Dante bago pa siya maharang. Nasaan ang anak ko, Dante? Nasaan? Nagulat si Dante at agad pinalabas ang kanyang secretary. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Kiara, huwag kang gumawa na eksena dito. Ex-con ka. Baka gusto mo bumalik sa loob. Wala akong pakialam sa kulungan. Ibinenta mo ba yung anak ko? Ha? Bakit mo pina-adapt nang hindi ko alam, ha? Lumapit si Dante sa kanya at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ginawa ko yun para sa atin. Ang batang yun ang tanging ebidensya na may koneksyon pa tayo sa isa't isa. Kapag nalaman ng mga tao na may anak ako sa isang killer, sira ang karir ko. Ipinamigay ko siya sa malayo para hindi siya maging sagabal. Isang malutong na sampal ang binigay ni Kiara kay Dante. Hayop ka! Hayop ka! Inako ko yung kasalanan mo. Namatay ang tatay ko sa stress at ngayon pati anak ko, Dante. Hindi kita mapapatawad. Wala kang magagawa, Kiara. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang sikat na abogado o ang babaeng pumatay sa asawa ni Rico Valderrama? Tumawa si Dante. Isang tawang tila demonyo. Hindi nila alam. Sa labas ng pinto nakatayo si Rico. Narinig niya ang lahat. Sa pamamagitan na nakabukas na konting siwang ng pinto. Ang kanyang kamao ay halos pumuti sa higpit ng pagkakakuyom. Ang galit na ilang taon niya ibinuhos kay Kiara. Biglang lumipat ang direksyon. Ang totoong halimaw hindi ang babaeng nasa loob, kundi ang lalaking kasalukuyang tumatawa sa kanyang harap. Pumasok si Rico sa loob ng opisina. Walang mapaglagyan ng galit. Tama ka, Dante. Sino nga ba ang paniniwalaan nila? Pero paano kung ang mismo Rico Valderrama magpapabagsak sa'yo? Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang opisina. Napuno ito ng tensyon. Si Dante na kanina lang ay parang hari sa kanyang trono. Unti-unting nangungubli sa kanyang swivel chair, habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Rico. Samantala, ang paningin ni Rico ay napakaw kay Kiara. Isang anyo ng nanghihinayang na babae. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito. Ang pamumutla ng labi at ang mga matang dati niyang inakalang puno ng kasamaan. Ngayon batid niyang puno lamang ng sugat. Mr. Valderrama, anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Dante. Pilit ibinabalik ang kanyang professional na boses, kahit halatang nanginginig ang kanyang panga. Ang babaeng ito ang nanggugulo. Siyang pumasok dito. Gusto ko lang siyang paalisin bago pa ako tumawag ng pulis. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Rico. Lumapit siya kay Kiara.
Hinubad ang kanyang coat at maingat na isinampay sa balikat ng babae. Ramdam ni Kiara ang init mula sa suot ni Rico. Isang proteksyong hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Tumawag ka ng pulis. Dante, sige gawin mo. Hamon ni Rico. Gusto ko ring marinig nila yung narinig ko. Ang tungkol sa anak niyo na itinago mo. At ang tungkol sa gabing yun, sa ilalim ng bagyo. Kung sino ba talaga may hawak ng manibela. Nanlaki ang mga mata ni Dante at biglang nautal sa pagsasalita. Narinig mo? Bawat salita. Bawat pag-amin ng kaduwagan mo. Singhal ni Rico. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa isang iglap, hinablot ni Rico ang kwelyo ni Dante at isinandal ito ng buong lakas sa glass wall ng opisina. Dinig ang paglangit-ngit na makapal na salamin. Tila anumang oras mababasag ito at mahuhulog si Dante mula sa 10 palapag. 7 taon, Rivera! 7 taon kong pinahirapan ng babae ito dahil sa kasalanan ikaw ang gumawa! Sigaw ni Rico. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay naglalabasan na sa galit. Pinagkatiwala niya sa iyo ang buhay niya. Pero itinapon mo siya na parang basura para lang sa karir mo? Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ikaw ang dahilan kung ba't nawala na ama si Kiara at ikaw ang sisiguraduhin ko mabubulok sa impyerno. Ang biyahe pabalik sa mansyon, binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakasandal si Kiara sa upuan ng SUV, nakabalot pa rin sa coat ni Rico. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mga gabing umiiyak siya sa loob ng selda. Tinatanong ang Diyos, kung ba't pinaparusahan siya ng ganun katindi? Ngayon alam na ni Rico ang totoo. Hindi niya alam kung gagaan ba ang kanyang pakiramdam o mas lalong bibigat. Pagdating sa mansyon, hindi siya hinayaan ni Rico na maglakad mag-isa. Inabutan niya ito ng kamay at iginiya patungo sa living room. Pinaupo niya si Kiara sa isang malambot na armchair sa harap ng fireplace. Ang init ng apoy ay unti-unting tumutunaw sa ginaw na nararamdaman ni Kiara. Personal na nagtimpla ng tsaa si Rico. Isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng isang lalaking may daan-daang tauhan. Inilapag niya ang tasa sa tapat ni Kiara at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Sa mismong paanan ng babae. Kiara, tingin mo ako. Mahinahong utos ni Rico. Nag-aalangan na tumingin si Kiara. Nakita niya ang mga mata ng lalaki. Punong-puno ito ng pagsisisi, pait, at isang uri ng lungkot na tila ngayon lang nailabas. Noong gabing namatay si Elena, namatay din ang kalahati ng pagkatao ko. Panimula ni Rico, basag ang boses nito. Ang tanging nagpabuhay sa akin ay ang galit. At ang galit na yun, ibinuhos ko lahat sa'yo. Pinanood kita na masaktan sa loob ng kulungan. Pinanood kita na mawalan ng lahat. Inisip ko na kapag nagdurusa ka, mas mababayaran ang sakit na nararamdaman ko. Hinawakan ni Rico ang mga kamay ni Kiara. Ang mga daliri ni Kiara na may peklat at magagaspang na. Mga ebidensya na mabigat na trabaho sa loob at labas ng bilangguan. Patawarin mo ako, Kiara. Hindi sapat ang salitang sorry para sa 7 taon na ninakaw ko sa'yo. Para sa tatay mo na hindi mo man lang nayakap bago siya nawala. Para sa anak mo na kinuha nila. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Rico at pumatak sa kamay ni Kiara. Gagawin ko ang lahat para itama ito. Hahanapin natin ang anak mo, si Dante. Sisiguraduhin ko luluhod siya sa harap mo. Bago ko siya tuluyang wasakin. Naramdaman ni Kiara ang paghikbi sa kanyang lalamunan. Ang puot na itinago niya para kay Rico sa loob ng maraming taon. Tila unti-unting napapalitan ng isang kakaibang emosyon. Hindi niya ito mapangalanan. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya mag-isa. Kinabukasan, ang mansyon ni Rico ay tila naging isang military command center. 3 malalaking monitor na nakalagay sa opisina niya, nagpapakita ng mga data, bank records, at flight logs. Naroon ang kanyang pinakamagaling na private investigator at isang batikang IT hacker. Sir, nakita na namin ang butas. Sa Rivera Law Firm. Gumamit si Dante ng mga dummy accounts para itago ang mga bayad mula sa kliyenteng may illegal na operasyon. May mga records din kami ng mga suhol niya sa ilang mga judges. Tumango si Rico. Ang kanyang anyo ay balik na sa pagiging isang matalas at walang awang negosyante.
Huwag niyo munang ilalabas sa media. Gusto ko sabay-sabay silang babagsak. Ipunin niyo lahat ng ebidensya ng malpractices niya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Kiara at iba na ang kanyang aura. Nakasuot ng isang formal na damit, maayos ang buhok, at may determinasyon sa mga mata. May balita na ba sa anak ko? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Lumapit ang hacker. Miss Kiara, tiningnan namin ang sinabi ni Dante tungkol sa adoption sa abroad. Peke ang lahat. Walang batang lumabas ng bansa sa ilalim ng pangalan mo ni Mr. Rivera. Pero may nahanap kaming monthly bank transfer mula kay Dante patungo sa isang foster home. Ibig sabihin, nandito lang siya. Halos tumalon ang puso ni Kiara sa kanyang dibdib. Yes, Sagot ni Rico. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Kiara para pakalmahin ito. at hindi lang yan. Nalaman din namin ang rason kung ba't niya tinago ang bata. Dahil kailangan niya ng panakot sa'yo kung sakali magsalita ka. Ginamit niya ang bata bilang collateral. Nagngit-ngit ang ngipin ni Kiara. Gagamitin niya ang sarili niyang anak? Anong klaseng halimaw siya? Anong klaseng halimaw? Ang isang tulad niya? Panigurado. Siya ang uri ng halimaw na matatapos ng maliligayang araw. Kiara, heto ang plano. Susunduin natin ang anak mo ngayong hapon. Pero hindi tayo dadaan sa legal na proseso na matagal. Gagamitan ko ng kapangyarihan ko para makuha siya agad. At bukas, sa gaganaping Lawyers Excellence Gala, kung saan tatanggap ng award si Dante, doon natin siya tatapusin. Tumingin si Kiara kay Rico. Gusto ko. Ako ang magsasabi sa lahat ng katotohanan. Gusto kong makita ng mundo kung sino talaga ang taong hinahangaan nila. Ngumiti si Rico. Isang ngiting puno ng suporta at paghanga. Ibibigay ko sa iyo ang entablado, Kiara. Maganda ka. Dahil sa gabing yun, magsisimula na ang paniningil natin. Binabagtas ng SUV ang palikulikong daan patungong foster home. Sa loob ng sasakyan, halos marinig ni Kiara ang sariling tibok ng puso. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pero hindi ang lunti ang paligid ang nakikita niya, kundi ang mukha ng isang sanggol na pilit niyang inaalala mula sa malabong memorya ng infirmary ng kulungan. Hinga ng malalim, Kiara. Malambot ang boses ni Rico. Hindi niya inaalis ang isang kamay sa manibela. Ang isa naman ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na kamay ni Kiara. Natatakot ako, Rico. Bulong ng babae. Paano kung hindi niya ako kilala? Paano kung galit siya sa akin dahil iniwan ko siya? Sanggol pa siya nung kinuha siya sa'yo. Hindi niya alam ang salitang galit. At sisiguraduhin ko malalaman niya na ang kanyang ina ang pinakamatapang sa lahat ng babae na kilala ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang puting gate na may nakasulat na Cradle of Hope. Pagbaba nila, sinalubong sila ng isang matandang babae, ang head social worker. Sa isang maliit na palaruan, sa likod ng gusali, nakita ni Kiara ang isang batang lalaki. May gupit ito na bowl cut, suot ng isang blue na t-shirt at seryosong naglalaro ng maliit na truck. Ethan? Tawag ng social worker. Tumigil ang bata at tumingin sa kanila. Ang mga mata nito, bilog, itim, puno ng kuryosidad, eksaktong kopya ng mga mata ni Kiara. Matalinong bata si Ethan. Dito yan lumaki. Ay nako, napakagaling po magsalita ng Ingles. Naramdaman ni Kiara ang paghihina ng kanyang tuhod. Napaluhod siya sa damuhan habang bumubuhos ang luhang 7 taon niyang kinimkim. Ethan, anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Hindi ito takot. Tila may kung anong enerhiya ang humihila rito patungo sa babae ngayon lang nito nakita. Inabot ni Ethan ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Kiara. Don't cry, pretty lady, sabi ng bata sa paos na boses. Doon tuluyan ng gumuho si Kiara. Niyakap niya ang anak ng pagkahigpit-higpit. Ibinaon ang muka sa liig ng bata. Nilalanghap ang amoy ng pulbos at araw. Sa malayo, nakatayo si Rico. Habang pinapanood ang mag-ina, ramdam niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi na naging bahagi siya sa pagkakalayo ng dalawa.
Sa sandaling yon, isinumpa ni Rico na gagawin niya ang lahat para mabigyan ng buong pamilya ang bata. Kahit pa ang ibig sabihin niyon, ibibigay niya ang kanyang buong buhay kay Kiara. Dinala ni Rico sina Kiara at Ethan sa isang private rest house sa Tagaytay. Ayaw niya munang bumalik sila ng lungsod. Gusto niyang bigyan ng panahon ng babae na makabawi sa nawalang oras. Gabi na. Nakatulog na si Ethan sa isang malambot na kama. Yakap ang isang bagong teddy bear na binili ni Rico. Lumabas si Kiara sa veranda. Dinama ang malamig na simoy ng hangin. Nakita niya nakatayo roon si Rico. May hawak na baso ng wine. Nakatingin sa malayo. Salamat, Rico. Panimula ni Kiara at tumabi sa lalaki. Di ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Humarap sa kanya si Rico. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang paglambot ng kanyang muka. Wala kang dapat bayaran, Kiara. Ako ang may utang sa'yo. Ang makita ka masaya kasama si Ethan. Yun ang tanging paraan para makatulog ako na mahimbing sa gabi. Rico, bakit mo ito ginagawa? Dati gusto mo kong patayin. Ngayon ikaw ang nagliligtas sa akin. Di ba dapat galit ka pa rin dahil nawala si Elena dahil kay Dante na pinagtakpan ko? Binaba ni Rico ang kanyang baso at humakbang palapit kay Kiara. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Ang kanyang hawak hindi marahas, ngunit puno ng pag-iingat. Na parang isa itong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Dahil noong akala ko ikaw ang halimaw, madali lang na magalit sa'yo. Bulong ni Rico, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Pero nang makita ko ang totoong ikaw, at ang pagsasakripisyo mo, ang pagtitiis mo, ang pagiging ina mo, narealize ko na ako ang naging totoong halimaw. At ang mas masakit, Kiara, sa gitna ng pagpapahirap ko sa'yo, hindi ko na malaya na winawasak ko na pala ang babaeng mamahalin ko. Huminga ng malalim si Kiara. Hindi makapaniwala. Ang makapangyarihang Rico Valderrama nagtatapat sa kanya. Bago pa siya makasagot, dahan-dahang iniyoko ni Rico ang ulo at idinampi ang labi nito sa noo ni Kiara. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Tatapusin natin si Dante. At pagkatapos niyan, hihintayin ko ang araw na mapapatawad mo ako ng buo. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng pinakamakapangyarihang tao sa legal at business world. Ang mga chandelier ay naglalabas na nakasisilaw na liwanag, habang ang tunog ng mga kubyertos at tawanan ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dante Rivera. Suot ang isang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Malapad ang kanyang ngiti, habang hawak ang kanyang Lawyer of the Year Award. I owe this success to my integrity and my commitment to justice. Pagmamalaki ni Dante sa harap ng mikropono. Ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Ang tanging natira ay ang spotlight na nakatutok sa entrance ng ballroom. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Rico Valderrama. Matikas at nakakatakot ang aura. Pero ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang babaeng nasa tabi niya. Si Kiara. Nakasuot ng isang mahal at mahabang itim na gown. Ang buhok ay naka-updo at ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Naglakad sila patungo sa entablado. Bawat hakbang ni Kiara, tila isang dagok sa dibdib ni Dante na unti-unting namumutla at nabitawan ang kanyang award. Mr. Valderrama, ano ibig sabihin nito? Tanong ng MC na halatang nalilito. Inagaw ni Rico ang mikropono mula kay Dante. Ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito tapos na ang palabas. Tumingin si Rico kay Kiara at tumango. Humakbang si Kiara sa harap ni Dante at ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Integrity. Dante. Malamig na sabi ni Kiara. Ang boses nito'y malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang integrity ba ay hayaang makulong ang inosenteng tao para pagtakpan ng sarili mong krimen? Ang integrity ba ay ang itago ang sarili mong anak at pagbebenta sa kanya sa isang foster home para lang hindi masira ang imahe at karir mo? Bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Nagpanik si Dante. Nagsisinungaling siya. Isang kriminal ang babaeng yan, ex-con. Siya,
ay ex-con dahil sa'yo. Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay tila kulog. Kasabay nito bumukas ang malaking screen sa likod ng entablado. Lumitaw ang mga video ng dashcam mula sa gabi ng aksidente. Isang ebidensya na itinago ni Dante pero nahanap ng IT expert ni Rico. Kitang-kita sa video na si Dante ang nasa driver's seat. Kitang-kita ang mukha niya nang mabangga niya ang buntis na si Elena. Hindi lang yon. Lumabas din ang mga bank records ng suhol at illegal na transaksyon ni Dante. Dante Rivera, ilang taon mo ako ninakawan ng buhay. Ngayong gabi, babawiin ko ang lahat. Pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang lahat ng mga panauhin, nakatitig sa dating rising star habang pinoposasan nito. Si Dante naglulupasay, nagmamakaawa at pilit na tumitingin kay Kiara para tulungan siya. Pero walang nakitang awa si Dante. Ang tanging nakita niya ay isang babaeng sa wakas, malaya na sa kanyang mga anino. Habang hinihila si Dante palabas, naramdaman ni Kiara ang kamay ni Rico na humawak sa kanyang bewang. Tapos na, Kiara. Ani Rico sa kanya. Tumingin si Kiara sa lalaking dati niyang kaaway at sa unang pagkakataon, ngumiti siya, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi Rico. Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay ko. Matapos ang madugong gabi ng gala, tila tumigil ang ingay ng mundo para kay Kiara. Si Dante ay nasa ilalim ng custody ng mga otoridad. Humaharap sa patong-patong na kaso mula sa obstruction of justice, falsification of documents, hanggang sa hit and run na nagresulta sa pagkamatay ni Elena at ng kanyang anak. Dinala ni Rico sina Kiara at Ethan sa kanyang pinakapribadong rest house sa dalampasigan ng Batangas. Malayo sa media, malayo sa mga mapanghusgang mata. Isang gabi, matapos patulugin ni Kiara si Ethan, lumabas siya mula sa malawak na deck na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon ay tila musika na nagpapakalma sa kanyang pagkatao. Ngunit mas naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Hindi niya kailangan lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng sandalwood at ang init na nagmumula rito ay sapat na. Di ka pa makatulog? Tanong ni Rico. Ang boses niya ay malalim, sumasabay sa agos ng tubig. Masyadong payapa ang gabi. Parang naninibago ako. Sagot ni Kiara habang nakatingin sa abot tanaw. Lumapit si Rico hanggang sa maramdaman ni Kiara ang dibdib nito sa kanyang likuran. Hindi ito humawak, pero sapat na ang distansya para manindig ang balahibo ng babae. Gusto ko masanay ka sa ganitong buhay, Kiara. Gusto ko nga tanging isipin mo, simula ngayong araw ay kung paano maging masaya, kasama ang anak mo. At kung itutuloy mo ang pagpapatawad sa akin, kasama na rin ako. Humarap si Kiara sa kanya. Ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Rico. Nakita ni Kiara ang pagnanais sa mga mata ng lalaki. Hindi lang basta pagnanais, kundi isang pagsamba. Rico, ba't mo ako tinitignan ng ganyan? Pabulong na tanong ni Kiara. Dahil itinanim sa isip ko na dapat galit ako sa'yo. Ang tanga-tanga ko. Galit na galit ako sa sarili ko. Dahil sa mga nagawa ko sa'yo. Ngayon alam ko na ang katotohanan. At nakilala na kita, hindi ko na kayang pigilan pa ito. Dahan-dahang iniyuko ni Rico ang kanyang muka. Naramdaman ni Kiara ang hininga nito sa kanyang labi. Hindi siya lumayo. Hinayaan niya ang sariling lamunin ng init na matagal niya nang pinagkakait sa sarili. Nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi ito naging marahan. Isa itong gutom na halik, puno ng pagsisisi, pagbawi at matinding pagnanasa. Binuhat ni Rico si Kiara patungo sa loob ng kwarto nang hindi pinuputol ang kanilang halikan. Bawat takbang ay patungo sa bagong mundo kung saan silang dalawa lang ang tauhan. Ibinaba niya si Kiara sa malambot na kama. Ang kanyang mga matay hindi kumukurap, tila tinitiyak na hindi ito panaginip. Kiara, sabihin mo sa akin kung kailangan kong tumigil. Hingal na sabi ni Rico habang tinatanggal ang kanyang belt. Sa halip na sumagot, hinila ni Kiara ang kwelyo ng polo ni Rico at muli itong hinalikan. Hinubad ni Rico ang kanyang suot, inilantad ang matipunong katawan.
Nang haplosin ni Kiara ang kanyang balikat, naramdaman ni Rico ang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ginalugad ni Rico ang bawat pulgada ng katawan ni Kiara nang may pag-iingat. Tila ba binabasa niya ang bawat peklat at bawat marka bilang isang kwento ng katapangan. Nang magsanib ang kanilang katawan, hindi lang ito pisikal na ugnayan, isa itong pag-angkin. Ang bawat ungol, ang bawat buntong hininga, deklarasyon ng nakaraan ay wala na at ang kasalukuyan ay sa kanila na. Sa gitna ng init at pawis, ibinulong ni Rico sa tenga ni Kiara ang salitang kailanman. Hindi niya inakalang, sasabihin niya sa babaeng inakala niyang kaaway. Akin ka, Kiara. Aalagaan kita. Hinding-hindi ka na muling iiyak dahil sa sakit. Niyakap ni Kiara si Rico ng mahigpit. Ibinaon niya ang kuko sa likod nito. Sa sandaling yon, naramdaman niyang sa wakas nakauwi na siya. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, magkayakap sina Rico at Kiara. Wala nang bakas ng bigat sa kanilang mga muka. Isang mahaba at matamis na halik ang naging pambungad ni Rico sa umaga ng babae. Good morning, my Kiara. Good morning. Bumaba sila sa kusina at doon nakita nila si Ethan na masayang kumakain ng pancake kasama ang yaya nito. Nang makita ni Ethan ang dalawa, agad itong tumakbo patungo sa kanila. Tito Rico, Mommy! Natigilan si Rico at Kiara. Tumingin si Rico sa lalaki. Tila humihingi ng pahintulot. Tumango naman ang dalaga habang may luhas sa mga mata. Binuhat ni Rico ang bata at inikot-ikot sa ere. At ang tawa ni Ethan ay pumuno sa buong bahay. Yes, Ethan? Anong gusto mong gawin natin ngayon? I want to swim with you and Mommy. Habang pinapanood ni Kiara ang dalawa, naramdaman niya isang uri ng kompetisyon sa kanyang puso. Ang kompetisyon ng ligaya sa kanyang mapait na nakaraan. Alam niyang marami pang kailangang ayusin. Ang kaso laban kay Dante. Magpapatuloy ang pagpapatayo ng kanyang pangalan sa publiko. Hindi magiging madali. Pero hanggat nasa tabi niya si Rico, alam niyang kaya niyang harapin ang kahit ano. Humarap si Rico kay Kiara habang bitbit si Ethan. Handa ka na bang bumalik ng Maynila bukas? Tatapusin na natin ang lahat ng legal na usapin para tuluyan na tayo maging masaya. Handa na ako, Rico. Gusto kong makita ang huling pagbagsak ni Dante. Gusto kong makita kung paano siya magbabayad sa bawat buhay na sinira niya. Sa loob ng opisina ni Rico, hindi business contacts ang nasa ibabaw ng kanyang mesa, kundi mga legal na dokumento para sa adoption. Seryoso ang mukha ni Rico habang pinipirmahan ang bawat pahina. Sa tabi niya nakatayo si Kiara. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sigurado ka ba dito, Rico? Ibinaba ni Rico ang mamahaling ballpen at tumayo. Magiging Valderrama na si Ethan. Hindi lang siya basta Valderrama, Kiara. Siya ang magiging tagapagmana ko. At gusto kong burahin ang bawat bakasidante sa kanya. Simula ngayon, wala nang Rivera. Naahawak sa inyo. Akin kayo. Niyakap ni Kiara si Rico. Ibinaon ang muka sa matipunong dibdib nito. Ang dating takot, napalitan ng kapanatagan. Sa mga sumunod na araw, naging mabilis ang proseso. Sa harap ng hukom, opisyal nang naging Ethan Valderrama ang bata. Ang tuwa sa mukha ni Ethan nang tawagin siyang son ni Rico, sapat na para malimutan ni Kiara ang kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, may isang pares ng mga matang nagmamasid mula sa malayo. Isang babaeng punong-puno ng puot, ang fiancé ni Dante na nawala ng marangyang kinabukasan dahil sa pagbagsak nito. Si Sofia, hindi basta-basta babae. Anak siya ng isang maimpluwensyang pamilya dati na muntikan na mawala ng yaman at nakapagsanib para sa kay Dante. Para sa kanya, ang pagkakakulong ni Dante hindi lang kawalan ng asawa, kundi malaking kahihiyan sa kanyang pangalan. Habang binabasa niya ang balita tungkol sa bagong pamilya ni Rico Valderrama, unti-unting nababasag ang kanyang katinuan. Sinira niyo ang buhay ko. Bulong ni Sofia habang pinupunit ang litrato ni Rico at Kiara sa isang magazine. Kala niyo ba? Magiging masaya kayo habang ako pinagtatawanan ng lahat? Hindi ako papayag.
Ginamit ni Sofia ang natitira niyang pera para kumuha ng mga tauhang walang takot pumatay. Ang kanyang utos, simple lang. Kunin ang pinakamahalagang bagay kay Kiara at durugin ang kanyang dangal bago siya tuluyang patayin. Isang hapon, habang pauwi si Ethan mula sa kanyang bagong school, kasama ang kanyang yaya at isang bodyguard, hinarang ang kanilang sasakyan ng dalawang itim na van. Mabilis ang galaw ng mga ito. Binaril ang gulong na sinasakyan ni Ethan, pinatumba ang bodyguard, at marahas na kinuha ang bata. "Mommy, Daddy!" Ang huling sigaw ni Ethan bago siya isinakay sa van. Nang makatanggap ng tawag si Kiara mula sa umiiyak na yaya, tila tumigil ang kanyang puso. Halos hindi siya makahinga sa sobrang takot. Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. "Gusto mo bang makita ang buhay ang anak mo?" Boses yun ni Sofia, puno ng pait at tawa. "Pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang ha. Kapag nakita ko may kasama ka o may pulis, malamig na bangkay na lang ng anak mo, makikita mo." "Sofia, huwag mong sasaktan ng anak ko. Ako na lang ang kunin mo." Sigaw ni Kiara. Pero, pinatayan na siya ng telepono. Dahil sa desperasyon ng isang ina, hindi na nakapaghintay si Kiara kay Rico. Nag-iwan lang siya ng maikling mensahe sa mesa at mabilis sumakay sa sariling sasakyan patungo sa kinaroroonan ni Sofia. Madilim, mabaho, at puno ng kalawang ang warehouse sa Pier 4. Pagpasok ni Kiara, agad siyang pinalibutan ng 4 na malalaking lalaki. Sa gitna ng silid, nakita niya si Ethan na nakatali sa isang upuan. May busalang bibig at umiiyak. "Ethan!" Tatakbo sana si Kiara, pero isang malakas na sampalan dumapos sa kanyang muka. Doon napasubsob siya sa simento. Lumitaw si Sofia mula sa dilim. May hawak na kutsilyo. "Tingnan mo ang sarili mo, Kiara. Isang basahan. Naging prinsesa? Kala mo ba nakuha mo na ang lahat? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng mawalan." Lumingon si Sofia sa kanyang mga tauhan. "Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya. Pabuyin niyo siya sa harapan ng anak niya. Gusto kong makita kung gaano siya kadumi bago ko siya tapusin." Hinablot ng dalawang lalaki si Kiara. Sinimulang punitin ang kanyang damit habang siya'y nagpupumiglas at sumisigaw. Ang isa'y sinimulang halikan ng kanyang leeg. Ang iyak ni Ethan mas lalong lumakas. Pilit na kumakawala sa tali para iligtas ang kanyang ina. Nagmakaawa si Kiara. Ngunit habang akmang ibinababa na ng isang lalaki ang zipper nito, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa warehouse. Ang pader sa gawing kanan ay gumuho dahil sa isang SUV na bumanggari ito ng buong bilis. Mula sa umuusok na sasakyan, lumabas si Rico Valderrama. Hindi na ito ang CEO na nakasuot ng suit. Ngayon may suot itong isang itim na tactical gear, may hawak na baril. At ang kanyang mga matay hindi na tao ang tingin. Yun ang tingin ng isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. "Bitiwan niyo siya." "Sino ka sa akala mo? Barilin niyo!" Sigaw ni Sofia. Ngunit bago pa man makakilos sa mga tauhan ni Sofia, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang mga sniper ni Rico, na nakaposisyon sa labas, ay tumpak na tinatamaan ng kamay at paa ng lalaking humahawak kay Kiara. Lumapit si Rico na mabilis at sa isang iglap, binuhat niya ang lalaking muntik ng gumahasa sa babae at binalian ito ng braso ng walang kahirap-hirap. Ang tunog ng nababaling buto ay rinig na rinig sa tahimik na warehouse. Ang isa pang lalaki, sinuntok niya ng walang kahirap-hirap. Paulit-ulit hanggang sa hindi na ito makilala. "Rico, ang anak natin!" Mabilis na kinalagan ni Rico si Ethan at ibinigay sa kanyang mga tauhan na kararating lang. Pagkatapos humarap siya kay Sofia, na ngayon ay nanginginig na sa takot habang hawak ang kutsilyo. "Gusto mo saktan ng pamilya ko?" Naglakad si Rico palapit kay Sofia. Bawat hakbang, tila tunog ng kamatayan. "Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong humahawak sa pag-aari ko?" Hinablot ni Rico ang buhok ni Sofia.
Pinuwersa itong tumingin kay Kiara na dugu-dugo ang labi at punit-punit ang damit. Mabait ako sa negosyo, Sofia. Pero pagdating sa kanila, wala akong kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin agad. Sisiguraduhin ko sa bawat araw na mabubuhay ka sa kulungan. Hihilingin mo na sana pinatayin na lang kita ngayon. Inihagis na Rico si Sofia sa kanyang mga security. Pagkatapos ay mabilis niyang binuhat si Kiara. Natilabay sa itong napakahalagang kayamanan. Binalot niya ito ng jacket at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, Kiara, kung huli ako nang dating. Mabigat ang talukap ng mata ni Kiara. Sa bawat pagsubok niyang idilat ang mga ito. Tila bumabalik ang imahe ng madilim na warehouse, ang talim ng kutsilyo ni Sofia, at ang malulupit na kamay na gustong kumuha ng dangal niya. Ngunit sa halip na amoy ng kalawang at lansa ng dugo ang humalimuyak, naaamoy niya ang sandalwood at mamahaling antiseptic. Nandito lang ako. Huwag ka matakot. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa kanyang panaginip. Dahan-dahang iminulat ni Kiara ang mga mata. Ang mukha ni Rico ang unang bumungad sa kanya. Magulo ang buhok nito. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. At bakas ang pagod. Isang anyo na malayong-malayo sa perpektong CEO na lagi nakikita sa mga magazines at news. Rico, Patawarin mo ako, Kiara. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko na hinayaan kita mapunta sa sitwasyong yun. tumayo si Rico at kumuha ng isang plangganang maligamgamang tubig at merong malambot na tuwalya. Siya mismo ang nag-asikaso sa babae. Hindi niya hinayaan ng mga nurse na hawakan ng kanyang asawa. Maingat niyang hinubad ang hospital gown ni Kiara hanggang balikat. Bawat dampi ng basang tuwalya sa balat ng babae, tila isang banal na seremonya. Ako na Rico, nakakahiya. Wala nakakahiya rito, Kiara. You're mine, and I'm yours. Dahan-dahang pinupunasan ni Rico ang liig at dibdib ng babae. Gusto kong burahin ang bawat alaala ng mga kamay na humawak sa'yo sa warehouse na yan. Gusto kong ang tanging maramdaman ng balat mo yung pagmamahal ko. Nakaramdam si Kiara ng kuryenteng gumagapang sa kanyang katawan. Sa bawat haplos ni Rico. Kahit nasa loob sila ng ospital, ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong trauma. Habang nasa kalagitnaan sila ng tahimik na sandali, kumatok ang doktor ni Kiara. Pumasok ito, na may ilang dalang lab results. Seryoso ang mukha ng doktor. Kaya biglang kinabahan si Kiara. Mr. Valderrama, Mrs. Valderrama, may gusto sana ako ibalita. Maayos ang physical injuries ni Kiara, ngunit may natuklasan kami sa kanyang blood tests. Ano yun, Doc? May problema ba? Hindi problema, kundi isang blessing. Kiara, 4 na linggo ka ng buntis. Tila tumigil ang paghinga ni Kiara. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Buntis? Sa gitna ng lahat ng gulo? Sa gitna ng muntik niyang pagkamatay? May bagong buhay na nabubuo sa loob niya. Tumingin siya kay Rico at nakita niyang nanigas ang lalaki. Ang mga mata nito'y nanlalaki sa gulat at bago unti-unting napuno ng luha. Is this real, Doc? How's our baby? Tanong ni Rico. Ligtas ang bata, Mr. Valderrama. Mukhang matatag ang inyong anak, gaya ng kanyang ina. Nang sumara ang pinto, agad na lumuhod si Rico sa tabi ng kama ni Kiara. Idinikit niya ang kanyang mukha sa tiyan ng babae habang humihikbi ng tahimik. Para kay Rico, ang balitang ito ay pinakamalaking regalo ng langit. Nawalan siya ng anak kay Elena. At ang pagkakataong ito na magkaroon ng bagong anak kay Kiara, tila isang kapatawarang hindi niya inaasahan. Salamat, Kiara. Salamat. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, sa inyo ng anak natin. Hindi. Habang nagagalak ang pamilya sa bagong buhay, ang katarungan naman ay mabilis na gumulong para sa taong sumira sa kanila. Sa loob ng courtroom, hindi na kailangan ng mahabang debate. Ang ebidensya na nakalap ni Rico sapat na para ibaon si Dante at Sofia habang buhay. Sentenced to life imprisonment without parole. Yun ang hatol na hukom. Nang ilabas si Dante at Sofia mula sa korte, hinarap sila ni Rico. Si Dante ay parang isang patay na naglalakad. Habang si Sofia naman sumisigaw pa rin ng mga mura, tila tuluyan ang nawala sa katinuan.
Dante, Tawag ni Rico. Huminto ang dating abogado. huwag kang mag-alala. Pinagawa ko na ang selda mo. Sisiguraduhin ko hindi ka mamamatay agad. Dahil gusto ko maramdaman mo ang bawat segundo ng pagtanda sa loob ng rehas na kinalagyan ni Kiara. Lumingon naman si Rico kay Sofia. At ikaw, Sofia, ang pamilya mo, tinalikuran ka na nila. Wala ka ng pera, wala ka ng pangalan. Ikaw ang pinakamababang uri ng tao sa loob ng kulungan. Good luck on surviving. Ang dalaway kinaladkad palabas, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanilang kahihiyan. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Isang linggo matapos lumabas ng ospital si Kiara, nagpasya ang pamilya na magkaroon ng isang tahimik na hapon sa kanilang garden. Ethan, anak, gusto namin ipaliwanag sa iyo ang lahat tungkol sa taong kumuha sa tatay mo, tungkol kay Dante. Ipinaliwanag ni Kiara sa paraang maiintindihan ng bata ang pagtatraidor ni Dante sa kanila. Sinabi niya ng buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Ayaw ni Kiara na magsinungaling sa anak. I am sorry that you have to experience all those things at a young age. But I am here now. I promise to be your shield, and I chose to be your father. Nanatiling tahimik si Ethan, nakatingin lang sa kanyang mga laruan. I already know, Mommy. I heard the bad lady talking in the warehouse. She said Daddy Rico is so strong and she was afraid of him. Saad ng bata. Yumakap siya sa binti nito. I don't want other man. He's scary, but you saved us. Can I really call you Daddy now? For real? Yes, Ethan. For real. I am your dad, and you are my brave little boy. Tumingin si Rico kay Kiara at doon niya inabot ang kamay ng babae. May isa pa kaming surprise sa iyo, Ethan. Magkakaroon ka na ng either baby brother or sister. Tuwang-tuwa naman ng bata. Magiging kuya ka na, Ethan. Sa gitna ng sikat ng araw at amoy ng bulaklak, nabuo ang isang pamilyang hindi nanggaling sa perpektong simula, kundi sa isang masalimuot na kwento ng paghihiganting na uwi sa wagas na pag-ibig. Lumipas ang mga buwan sa mansyon na tila isang mahabang panaginip. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa veranda, maingat na minamasahe ni Rico ang paa ni Kiara. Rico, seryoso ako, kaya ko na to. Masyado mo akong binibaby? Hayaan mo akong ibigay sa iyo ang lahat ng ginhawang ninakaw ko sa iyo. Hayaan mo akong ako naman na magsilbi sa rin ako. Hinawakan ni Kiara ang kamay ni Rico at hinila ito para paupuin sa tabi niya. Di ko kailangan ng kahit ano pa, Rico. Sapat na kayo sa akin ni Ethan at itong baby natin. At ibibigay ko sa iyo yan habang buhay. Hey, little princess or prince, don't kick mommy too hard, okay? Daddy is watching. Sa tingin mo, ano kaya siya? Kahit ano, basta malusog at masigla. Nang lumabas ang resulta, hindi nagpaawat si Rico sa paghahanda para sa gender reveal. Gusto niyang maging espesyal ang bawat akbang ng pagbubuntis ni Kiara. Inimbitan nila ang ilang malalapit na tauhan at mga kaibigan sa negosyo na naniwala sa kanila. Ang buong garden ay napuno ng puting rosas at malalaking lobo. Si Ethan ang pinaka-excited sa lahat. Isang malaking itim na lobo ang dinala sa gitna. Hawak ni Rico at Kiara ang malaking karayom. Ang kaba sa dibdib ni Kiara tila sasabog na. Tumingin siya kay Rico at nakita niya ang tiwala at pagmamahal sa mga mata nito. Pagbilang ng 3, nagliparan ng libo-libong maliliit na pink confetti at kulay roses na petals sa buong garden. Ang hangin ay napuno ng kulay ng pag-asa. It's a girl! Sigaw ni Ethan habang tumatalon. A daughter, Kiara. Isang munting Kiara. Salamat. Maraming salamat. Niyakap ni Rico ang babae ng pagkahigpit-higpit sa harap ng lahat. Binigyan siya ng tadhana ng pagkakataong maging ama muli sa babaeng pinakamamahal niya. Kahit nakatira na sila sa isang bubong, itinuturing na nilang asawang isa't isa
Alam ni Rico na may kulang. Hindi pa niya formal na hinihingi ang kamay ni Kiara. Gusto niya sa unang pagkakataon, ikakasal sila dahil sa malayang desisyon ng babae. Isang gabi, dinala ni Rico si Kiara sa rooftop ng Valderrama Tower. Rico, anong kaganapan to? Akala ko ba dinner lang? Kiara, nung una tayo magkita sa loob ng selda, ang tanging nasa isip ko kung paano kita dudurugin. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para saktan ka. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magpatawad. Pinakita mo, ang tunay na lakas ay wala sa pera, kundi sa pusong marunong magpatawad. Dahan-dahang lumuhod si Rico sa harap ni Kiara. Inilabas niya ang isang velvet box na may lamang diamanting singsing na tila kinuha mula sa kailaliman ng mga bituin. Nagsimula tayo sa maling paraan, Kiara. Pero gusto ko itama ang lahat. Gusto ko maging katuwang mo, ama ng mga anak mo, at lalaking poprotekta sa iyo hanggang sa huling hininga ko. Kiara, will you marry me? Will you be my wife for real and forever? Napaiyak si Kiara. Hinawakan niya ang mukha ni Rico. Dinadama ang bawat linya nito. Rico, sa dinami-dami ng pinagdaanan natin, wala na ako ibang gustong makasama kundi ikaw. 1,000 beses na yes. Isinuot ni Rico ang singsing sa daliri ni Kiara bago siya tumayo at hinalikan nito ng may pagsinta. Isang halik na nagtatak sa kanilang bagong simula. Dumating ang araw na hindi inakala ng madla na mangyayari. Lahat ng media naglabas at nag-aabang sa wedding of the year. Bumukas ang malaking pinto, lumitaw si Kiara sa kanyang suot na puting gown na gawa sa seda at lace. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo. Nang magkaharap sila sa altar, hinawakan ni Rico ang mga kamay ni Kiara. Kiara, I promise once to make your life a living hell. Today, I promise to make it a piece of heaven. I will love you through the storms and the sunshine. My name, my wealth, and my soul are yours. Rico, salamat sa pagligtas sa akin mula sa dilim. Akala ko tapos na ang kwento ko nung pumasok ako sa rehas. Pero ikaw ang nagsilbing bagong kabanata ko. Pangako, hindi ako bibitaw. Mahal na mahal kita. Hinalikan ni Rico si Kiara ng buong puso nang i-anunsyo ng pari na mag-asawa na sila. 7 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng isang pribadong isla ng mga Valderrama ay tila ginto na yumayakap sa malinaw na asul na dagat. Kuya, wait for me! Sigaw ng isang batang babae. Si Elena Aurora. 9 na taong gulang. Tumatakbo patungo kay Ethan habang bitbit ang kanyang shell collection. Siya'y buhay na imahe ng kanyang ina. Maamong muka pero may bagsik sa bawat kilos. Mula sa malawak na veranda ng kanilang villa, pinapanood ni Rico at Kiara ang kanilang mga anak. Nakasandal si Kiara sa dibdib ng asawa. Rico, tingnan mo si Ethan. Parang kailan lang nung kinuha natin siya sa foster home. Hinalikan ni Rico ang balikat ng asawa. He's a fine young man, Kiara. Inaaral niya na ang basics sa kumpanya. He's going to be better than I am. Ever before. Because he had looked up to you a lot. Humarap siya kay Rico at hinaplos ang mukha nito. Ang mga guhit ng edad sa gilid ng mga mata ni Rico, tila mga medalya ng taon ay binigay nito para sa kanilang kaligayahan. Salamat, Rico. Salamat kasi hindi ka sumuko sa pamilyang to. Hinigit ni Rico si Kiara para sa isang madiin at matagal na halik. Isang halik na hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ng kuryente sa buong katawan ni Kiara. I promised you, Kiara, I will spend my life making sure you never remember the pain of the past. And tonight, after the kids go to sleep, I want to show you again how much I worship the ground you walk on. Kahit kailan talaga, Rico, wala kang kupas. Only for you, my queen. Only for you. Sa paglubog ng araw, nagtipon-tipon ng pamilya sa paligid ng isang bonfire sa buhanginan. Kumakanta si Ethan habang nagigitara. Sumasayaw naman si Elena at Ethan sa paligid ng apoy. Pinagmamasdan ni Kiara ang kanyang pamilya.
at hinaplos ang kanyang mga braso. Ang mga peklat mula sa kulungan naroon pa rin, pero hindi na ito simbolo ng sakit. Ngayon, ang mga ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Naramdaman ni Kiara ang kamay ni Rico na humawak sa kanyang palad. Ang tunay na kalayaan, hindi nagsisimula nang bumukas ang pinto ng kulungan, kundi nang piliin nilang dalawa na buuin ang isang piraso mula sa mga abo ng kanilang wasak na nakaraan. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, tinapos nila ang kwento ng paniningil at sinimula ng isang walang hanggang kabanata ng pag-ibig na kailanman hindi na muling matitibag ng kahit anong unos. The End.